Hello! Welcome to my channel, Easy Cooking with Iwin sa Canada. Bago ang lahat, bago ang pagpatuloy ang mga videos ko, today, gusto ko lang i-discuss bakit ba kami laging nasa doktor. Kasi may nag-comment na ganun sa amin dati na parang lagi nga kaming may problema sa health, ganyan. Unang-una, ako muna. Kasi ako po, 1-year-old pa lang ako, ay may asthma na ako. Tapos, dati mas malala yung asthma ko, sabi nga ng mami ko, baby pa lang, nakikita na lang nila, nangingitim na ako. Tapos, labas-masok talaga ako sa hospital noon. Lahat na ng treatments nagawa sa akin. Pag may dumating pa ng mga faith healer, hindi naman faith healer, kahit ba galing sa ibang bansa, tapos may bago silang parang way para mawala yung asthma. Pumipila kami doon, pinipila ako ng mami ko, dinala na ako sa Luneta, kasi daw yung dagat, 'di ba? So, lagi din ako nandoon. Sobrang dami ng doctors ko. Yung may isa pa akong doctor, maliit pa ako noon, binisita yung house namin. Isang grupo sila, parang pinag-aralan ba ako? Isang grupo sila, doctors and nurses, isang parang van yata sila noon dumating sa house. Tapos chinek yung bahay namin. So, pinaalis yung mga dapat alisin, like, hindi ko na matandaan kung ano yon. Siguro mga stuffed toys, basta maraming bagay na inayos dun sa bahay. Tapos, eventually, nag-school na ako. So, parang takot na takot kasi yung parents ko. Hindi nila ako pinaglalaro. Hindi nila ako, yun nga lang sana kung nakapag-swimming ako. Tapos naglaro-laro ng konti. Kaya lang mas nauna yung takot. Kasi dati nun, syempre, hindi pa huuso ang inhaler. Meron lang, ang tawag nila doon ay, suob ba? Usob. Parang yung mga nebulizer. Pero, nung time na yon, nagre-rent lang kami. Pumupunta kami doon sa isang doctor's clinic na malapit sa amin. Tapos, doon ako ginagawa nung nebulizer. So, tapos lagi akong, halimbawa, pinakamalapit na hospital, injectionan ako ng steroid muna para lang ako makahinga. Pag medyo okay na ako, tsaka dadalhin ako sa ibang hospitals, like, dati labas-masok ako noon sa Polymedic patawag doon. Iba na ang tawag yata doon ngayon, Potensiano ba? Basta yung sa Mandaluyong, EDSA, parang EDSA pa rin yata yon. Basta doon sa area yon, doon ako lagi labas-masok hanggang sa bawal ako mag-CAT, lagi ako naka-excuse. Bawal ako sa mga, basta yung mainit, yung pag may mga activities, naka-excuse ako noon. There was a time pa, bali kinder ako noon, na hospital ako ng pagkatagal-tagal. 1 buwan yata ako inamot na hindi pumapasok. Si mami ko nakiusap din sa principal kung tatanggapin pa daw ako. Tinanggap naman ako. Yun yung sa Dominican College. Tapos meron naman nung high school ako, hindi ako nakapag-exam. Mabait din yung teacher ko. Shout out. Ay, wala na pala si Miss Bayuko. Pinag-exam niya ako, special exam. Kasi hindi ko nakuha yung exam. College naman, ganun din. Mag-i-incomplete ako kapag hindi ako nag-attend nung isang event namin. Kasi dapat ganun, no? Gusto ko lumabas ng hospital. Tapos, sabi nung prof ko, wag akong lumabas, okay lang. So, yun. At marami pang iba na pinaghirapan ko na talaga yung asthma to. But there was a time na hindi ko nagagamit ang inhaler ko. We were in the US. Medyo okay naman ako doon.
nag-e-expired yung ano ko, yung inhaler. Tapos, pabalik-balik kami, Philippines, US, Philippines, ganon. Tapos, nung nag-asawa ko, nakakatawa nga nung kasi, sabi ng mami ko sa asawa ko, sigurado ka ba kasi, hindi ko alam yung exact words, pero parang sigurado ka ba kasi nga sakitin ako. Ayun, buti na lang hindi, umatras ang asawa ko. 'Di ba? Pero sabi ko nga, akala mo, loko lang, no? 'Di ba ngayon? Ayun. Dumating din ang time na lumala naman ako. Alam mo naman, iba-iba kasi ang ng doktor, 'di ba? Sabi nung doktor na iba ko, binigay na sa akin lahat ng gamot. So, kailangan na lang mag-ingat ako kasi lahat ng magagaling na gamot ay binigay na sa akin. Bago pala yan. So, lagi kasi ako naka-steroids noon. So, sa Philippines po kasi, ang steroids ay, pag naka-steroids ako na injection o kaya yung mga tablets na 50 milligrams, high dosage na po yun, meron silang binibigay sa akin na fast-acting insulin. So, okay pa ako noon. Hanggang sa dumating kami dito sa, kasi nga tumataas ang sugar, 'di ba? Dumating kami dito nasa Canada, wala silang mga ganun. Sabi niya bababa din daw. Pero, hindi na siya bumaba. So, naano na ako noon. Nagka-diabetes na ako. So, nahirapan na akong pababain siya. Pero, aminado naman ako. Matigas din ang ulo ko kasi mahilig po ako sa sweets. Mahina ako sa mga rice. Mahina po ako kumain, pero mahilig ako sa sweets. As much as possible, talaga naman tinatry ko. Pero kulang pa. Kulang pang aking control. Ayun. So, dito, nasa na ba ako? Ako pa lang yan kasi si husband mamaya na, yung tungkol sa kanya. So, dito, tinitreat ako ngayon ng Nucala injection. This is for, dito lang sa Calgary, ako binigyan ng ganong klaseng test and medicine. Kasi nga, lahat ng mga breathing test ko, dun pa rin sa Richmond or Vancouver area, mababa siya. Parang sinasabi lagi ng doktor, kasi tumatanda ka, kasi mataba ka, yung ganon. So, iba yung way nila na gusto nilang ipaano sa akin. Pero, sinasabi nila, mild lang ang aking asthma. Dito sa Calgary, I was tested also. Tapos, nalaman nila na nag-take na ako ng methacholine test. It's another breathing test na pahihikain ka. Ginawa ko yun sa Philippines at ako ay na-hospital for a few days because of that. Tapos, ang nangyari, I was diagnosed with eosinophilic, nakalimutan ko na, asthma. It's a severe asthma also, pero dahil yon sa white blood cells. At kaya hindi rin tumatalab ang mga gamot ko. So, yon, nag-i-inject ako, nakikita nyo naman sa mga vlogs ko na nag-i-inject po ako noon once a month. Okay? It's a very expensive medicines at kung wala kayong insurance, mahihirapan kayo. Kasi parang nasa $3,000 ang isang injection sa isang buwan. So, isa lang yun Yun. Anyways, so, dalawa na yung sakit na sinabi ko. So, that's asthma, severe asthma, and diabetes 2. Yan. Tapos, syempre, sabi nga, pag tumatanda ka na, I'm 50 plus, marami ka nang nararamdaman. Pero sa pamilya ho namin, mind you, ang mami ko kasi ay marayuma. Alam nyo ba, kaming magkakapatid, namana namin yun, yung rayuma niya. Namana din namin mga puting buhok niya. Ang brother ko, ewan ko sa white hair, pero yung rayuma sa tuhod, yun, nakuha namin yun. Ayun, ano pa nga ba? Sa akin, siguro yun lang. Kaya lagi po akong, yung di naman lagi kami nasa doktor because dito kasi sa Calgary, maganda rin naman ang kanilang health
system. Bale, binigay kami sa mga specialista. Tapos, ang maganda kasi, puro follow-ups. Marami kaming follow-ups, kaya nasasabi nyo lagi kaming nasa doktor. Kundi man follow-up is, parang, lagi ako kasing, meron akong sinusitis. So, ang kasama nun is migraine. So, yon. Maano po ako sa allergies. Talagang marami akong allergies pag lumalabas ako. Lalo na ngayon, spring. 'Di ba? Allergy season ngayon. Pero kahit anong buwan, madali po akong mahawa. Kaya lagi akong nakamask. Yon. So, what else sa akin? Parang yun naman. Yung kaya ako nagtitake ng pang-hypertension naman na medicine is because of the medicine that I'm taking na sabi nila pwede kasing magka-develop ng mga, bawa katulad ng mga inhalers ko, ganon. So, pwede akong siguro tumaas ang BP, ganyan, lalo na pag nasa ospital ako. So, pag umuwi ako ng Philippines, knock on wood, lagi po akong na-ospital. Dahil nga nag-change ang weather at super init sa Philippines. Kaya kadalasan din ay hindi naman ako naglalabas doon. Kadalasan po ay nasa aircon lang ako. Tapos lalabas lang ako minsan pagkakain. Tapos papasok ako ulit sa kwarto. Yun. So, kung may maisip pa ako, ayun yung sa mata, kaya man ako lagi ding may mga follow-ups ako sa mata because since I have type 2 diabetes, chine-check nila ang mata kasi regular check-up po yun. Kasi nga, syempre, kung may sugar, mataas ang sugar, pwedeng maka-apekto sa mata natin at pwede tayong mabulag kapag hindi siya naayos. So, sa akin naman, fortunately, hindi naman ganun kataas. At, good news, bumababa na po yung sugar ko kasi nga, I am also taking, aside from the insulin, I am taking Ozempic. Yung Ozempic po ay nakakapayat din. Yan ang mga tinitake ng mga mga artista. Yung gusto lang magpapayat. Kumukuha sila ng Ozempic kahit hindi sila diabetic, which is, 'di ba, mali? Kaya lang, pag may kilala kang doktor, kahit daw dito sa Calgary, ganon, may nagsabi sa akin ng isang doktor, private doctors can give you Ozempic kahit hindi kayo diabetic. Pero siguro mahal yun. Kasi ang alam ko, ang isang Ozempic injection is worth $300. And iyon ay good for, kung 1 milligram ba yun, ang tinetake mo na, 4 lang yon, 4 injections lang, isang pen. Yun. So, mapunta naman tayo, pag may naisip pa ako sa akin, siguro naman tama na yung sakit kong yun, di ba? Yung kay husband. Si husband ko naman, since nag-50 years old siya, parang nagkasunod-sunod na yung sakit niya sa katawan. Pero si husband ko po kasi ay napakasipag. So, meron siyang part-time sa umaga at full-time sa hapon. Pag Friday, isa lang ang work niya, tapos Saturday and Sunday wala, except kung kukuha pa siya ng overtime. Ayun. So, unang-una, na-injured kasi siya sa basketball nung isang beses na wala ako, siguro a few years ago. Tapos, parang simula nun, yung tuhod niya kasi, parang humina na siguro. So, katulad ngayon, talagang masakit ang tuhod niya at hindi siya nakapasok sa work. Kasi hindi niya, parang hirap siya lumakad. Tapos, aside from that, si husband ko kasi ay natanggalan na rin ng gallstones. Wala na siyang gallbladder, pero ginawa yun sa Philippines bago kami pumunta dito sa Canada. Tapos, meron din siyang IBS, pero okay na siya sa IBS. That's irritable bowel syndrome. So, dahil din siguro, natanggalan na siya ng gallbladder, ay madali siyang mapupo, katulad ng iba dyan. Yung sister niya ganun din, pero hindi naman yun operada ng gallbladder. Ayun. Tapos,
ano pa nga ba? So, yung kanyang tuhod. Yung bago niya dito sa Calgary, yung kanyang trigger finger. Ito naman ay nagsimula dahil sa kanyang work. Kasi po, yung work niya, anong tawag doon? Mahawak siya ng mga yung mga wires na maliliit, yung ginaganong ganon. So, parang, ano niya dito, yung sa kamay, nagti-trigger finger. Meron din po siyang, mild na, ang tawag doon yung sa kamay? Hindi ito. Carpal tunnel. Yon, may mild carpal tunnel siya. Pero malala yung dito niya. At lately ay sobrang sakit na naman. Na-injection na siya once. Pero sabi nila, after 6 months bumabalik. At totoo yun. After 6 months, ayun, masakit uli. So, kailangan ipa-inject niya uli. Pero kaya po pabalik-balik siya. Tapos, meron din siyang high prostate count ba yun? Basta tungkol sa prostate. Pero, normal naman yun sa mga lalaki, kadalasan. Pero, hindi naman siya over elevated. So, kaya kami din laging nasa, is because may mga follow-up check-ups. Kasi para hindi na lumala or what. Kaya magkakaroon siya ng MRI pa in the following months. Nagkaroon din siya doon pa kami sa BC, sa British Columbia, nagkaroon na siya at an early age, ay meron siyang cataract. Right ba yon? Ha? Hindi, yung left. Inoperahan siya sa left ng cataract dito. So, lagi rin kaming nasa ophthalmologist kasi chinecheck din yung mata niya after ilang months. So, ang susunod 1 year daw. So, which is good, 'di ba? 1 year pa. Kaya lang, anyways, yun. Tsaka na yung ibang story. So, yun yung isa. Kaya kami laging nasa doktor. Hindi naman po yung yung mga sakit namin bagay, marami din kami mga sakit, pero well, we are very positive at ito naman, nagpapasalamat kami, maganda ang ng Calgary sa health. Katulad nga bukas, kami ay may check-up, follow-up sa doktor kasi kaka-pap smear ko lang 2 weeks ago. Tapos binigyan kami ng mga vaccines. So, kaya pa kami, kaya pabalik-balik din kami sa family doctor. Tapos, meron kaming meron ako every 3 months na blood test. Kasi dahil nga I'm diabetic, so chinecheck yun. Tapos, what else? At marami pang iba. Ayun, dito kasi every year din, chinecheck, meron kasing yearly na, katulad yan, may physical test si husband, tapos na yon. So, sa family doctor yon, every year yon. Ako din naman, ganon, every year, may mammogram pa, 'di ba? Pap smear, pero ang pap smear hindi naman to yearly. Ayun. Yun lang. Nakita ko mahaba na, so hindi ko naduduktungan ang video na to. Ito ay chika lang. O siya, sana pinanood nyo ang buo kong pagkukwento at sana, kung meron kayong mga questions about us, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko. Kung kaya ko sagutin. Okay, thank you for watching. Puro chika lang to. Ay, paano ba yun? Ay, yan.